Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, binuod ng pangkat-4 mula sa Baitang 12 ABM Makakalikasan at ipinasa kay Binibining Viana. Umaga na nang lumabas si Aling Marta para mamalengke, araw ng pagtatapos ng kanyang anak na dalaga, at sa gabi ring iyon ay tatanggapin ng kanyang anak ang diploma nito bilang katunayan ng kanyang pagtatapos ng high school sa mataas na paaralan. Sa wakas, dumating na rin ang aking pinakahihintay. Hindi biro ang makapagpatapos ng isang anak para sa isang mahirap na katulad ko, ah. Aray! Natamaan mo yung dibdib ko. Ano ka bang bata ka, ha? Kay sikip-sikip ng daraanan na ipatakbo ka pa kung lumabas. Pasensya na kayo, Ale. Hawak ng bata ang isang maliit na supot na naglalaman ng tig-20, habang takot na nakatingin kay Aling Marta. Hindi ko ho sinasadya. Nagmamadali ho ako eh. Pasensya. Pabili nga po ng isang kartong mantika. 100 piso po. Sige ho, saglit. Kukuha lamang ako sa aking pitaka. Ha? Teka. Asa na yun? Bakit hindi ko madukot? Bakit ho? Nawawala ho ang aking pitaka. Magkano naman ho ang laman nun? 110 piso ho. Naalala ko na. Yung batang lalaki kanina na bumangga sa akin. Nakita ni Aling Marta ang bata na nakatayo sa harap ng isang bilaon ng kangkong. Agad-agad niya itong nilapitan at hinila ang ligan ng bata. Nakita rin kita. Ikaw yung dumukot ng pitaka ko, ano? Huwag kang magsisinungaling. Ano hong pitaka? Wala ho akong kinuhang pitaka. Maluhaluhang sumagot ang bata habang ang laway at sipon nito ay umaago sa kanyang leeg. Mula sa likod ng mga nanonood ay may isang pulis na tanod ang lumapit. Ano ang pangalan mo, iho? Andres Reyes po. Saan ka naman nakatira? Sa bahay po ng tiyang inis ko. Sa Blumentritt. Kapatid ng nanay ko rito sa Tondo. Inutusan lang ho niya akong bumili ng ulam para mamayang tanghali. Naalala ni Aling Marta ang kanyang dalagang magtatapos at ang kanyang asawa na kanina pa ay naiinip na sa paghihintay. Natitiyak niyo po bang siya ang dumukot ng inyong pitaka? Nakatitiyak po akong siya at wala nang iba pa. Saan mo dinala ang dinukot mo sa aling ito? Magsabi ka ng totoo, kundi ay dadalhin kita. Wala ho akong dinukot na maski ano sa kanya. Maski kapkapan niyo po ako ng kapkapan, wala po kayong makukuha sa akin. Talaga naman, no? Tinamaan ka ng lintik na bata ka. Halika nga dito. Aray ko po! Napahiyaw ang bata sa sakit sapagkat halos mabali ang kanyang siko sa matigas na pagkakahawak sa kanya ni Aling Marta. Nang makita ng bata ang ibayo ng maluwag na daan, ay agad siyang tumakbo papunta rito. Bahagya nang umabot sa pandinig ng bata ang busina ng sasakyan na mabilis ang takbo. Brum, brum, brum. Dumilim ang paningin ng bata at wala siyang makita kundi ang mga mukhang nakatingin sa duguan niyang katawan. Pagdating ng mga pulis, minulat ng bata ang kanyang mata at tinitigan si Aling Marta. At sinabi ng pautal-utal habang nilalabasan ng dugo sa ilong. Maski kapkapin niyo ako, ay wala kayo makukuha sa akin. Hindi ko kinuha ang inyong pitaka. Lumaylay ang ulo ng bata matapos ang ilang sandali. Napailing ang pulis nang kanya itong pulsuhan. Patay na siya. Patay na siya. Patay na ang dumukot ng pera niyo. Naalala ni Aling Marta ang kanyang anak na magtatapos at ang ulam na dapat ay mauwi niya ay kanyang naiuwi. At tanghali na nang siya ay makauwi. Saan ka kumuha ng pinamili niyan, nanay? Marta, naiwan ang iyong pitaka dito. Kanina kasi, bago ka umalis ay kinuha ko iyon sa bestida mo at kumuha ako ng pambili ng tobacco. Pero, nakalimutan kong isauli. Saan ka kumuha ng ipinangbili mo niyan? Parang kidlat na bumalik ang larawan ng isang batang payat, duguan at natatakpan ng dyaryo ang katawan sa isip ni Aling Marta. Patuloy na umiikot ang buong paligid sa paningin ni Aling Marta hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. At diyan nagtatapos ang buod ng maikling kwentong Ang Kalupi.
Brum, brum,